Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. So, shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo mga kababayan ko. Ito yung unang bahagi, alas 10 yung main content natin. No? Medyo maganda yung pag-uusapan natin sa main content. So, shoutout. Shoutout. Oy, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! So, Hacker! Shoutout Merry Christmas at Happy New Year, Hacker. May Kulangot SD. Shoutout. Sabi ko ng katarantado niya, magbago na kayo, 2025 na. Bahala sila kung hindi sila magbabago. Sino ba naman tayo, di ba? Astro Jaeger Bomb TV. Kamusta na? Merry Christmas and Happy New Year. Sir, December 7, 1993 Productions. Kamusta na? Merry Christmas, Happy New Year. Hello po, Boss B. Sorry, di ko napanood yung Strange Frequencies. Green Bones po yung pinanood. Green Bones, ito yung kay Dennis Trillo ba? Tama ba ako? Ito yung may yung parang kinulong ano. I don't know kung yun. Tama ba ako? Napanood ko rin sa trailer yan bago mag-start yung Strange Frequency. Sabi ni Clarence Anthony, Merry Christmas, Happy New Year, Clarence Anthony. 88, Pedro Pinduco from Wish or Temu. Sabi ni Rod Rodriguez, nang uulol na naman, Merry Christmas, Happy New Year. Sabi ni ni Vicente, ni Sir Vicente Mabala, Merry Christmas, Happy New Year, Sir Vicente Mabala. I'll watch these Lords, I believe in you. Thanks for the effort and time. 7 is God's number, much as God's true archangels has his trademark in their names. The L letters as Michael, Udriel, Gabriel. Oo nga, no? But the rebel archangel Lucifer doesn't have God's trademark upon his name. Yung L yata, parang may kinalaman sa Diyos yan, di ba? Yung L. Tama ba ako? Di ba Elohim? May L din yun Tapos di ba yung sinigaw ni Jesus Christ nung mamamatay siya, yung Eli Eli sa Batani. Whatever, no? Alam ko may L. Noel. Di ba? Emmanuel. Yun yung mga may L Sabi ni Sir Sky Ventores, Oy, Merry Christmas, Happy New Year, Sir Sky Ventores. Buti hindi ka doon nagsisigaw, Sir Bungo. Dahil akala mo nagdedebang ka pa din. Napasigaw ako dahil nagulat ako. Shoutout Sir Eugene Masks. Sir Eugene Mask, shoutout. Peke na nga nagsinungaling pinapalaganap ni 88. Oy, gumagawa ng mask to si Sir Eugene Mask. Nag-inquire ako dito Dito sa gumagawa siya ng ng mask. Nag-inquire ako dito ng mask niya. Yung pang ganito. Bago ako makabili nito, nakabili na ako nito Pero sa future na ang gusto kong pagawa kay Sir Eugene Mask, yung mask ni Sub-Zero sa Mortal Kombat, tapos may mga butas para hindi ako muffled magsalita. Shoutout Sir Eugene Masks. Sabi ni Eboy Dacapio, ito tungkol ito sa sa yung old content ko. Magsesenador pa, gagawin ba nilang karnabal ang Senado? Titigas ng mukha. Ito yung kay FLM, magsisenador siya tapos kay Diwata. Sabi ni Michael Langot SD, itsura pa lang ni 88 mukha mang lulu. Hello, Ma'am Julian Diondo. Hello, Ma'am Julian Diondo. Sabi ni Michael Langot SD uli, have you watched Paranormal Activities or Activity? Oo, sir. Maganda yung mga unang paranormal. Then may ginawa ng spoof yan, di ba? Yung Paranormal Activity na yan. May comedy niyan
Ginawang spoof yan. Ang ano, ang bida doon yung sa White Chicks. Naalala ko ito. Medyo matagal-tagal na rin. Nagkaroon to ng mga sequel, di ba? Or mga, naging franchise itong paranormal activity na to. Kaya lang, dumating yung time na, alam mo yung fed up na yung tao sa ganitong style. Kaya tinigil yata nila. Tapos, also Gonjiam Asylum, Korean Watch Mabungo. Yung, doon nga nila in-inspire yun, yung ano, yung, nabasa ko sa PH, doon nila in-inspire itong ano, strange frequencies na to. Yung sa Gonjiam na yun. Sabi ni ano, ni Boy Balbahutog. Shout out Boy Balbahutog. Sobrang bobo talaga ng mga naniniwala pa dyan kay Ghost Hunter 88. Halata naman pinagloloko lang sila. Naniniwala naman ng mga bugok. Ano meron talaga naniniwala sayo sa gusto mo. Meron talaga naniniwala. Ito nga yung ano ito nga yung pilit nating inaano kaya lang nami-misunderstood nung iba na hindi daw ginagalang ang paniniwala. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng paniniwala ay ginagalang. May paniniwala talagang mali, maling-mali. Yung paniniwala nila kay 88, hindi kahit kailan dapat igalang 'yon. Yung pagkakaroon ng duwende, yun ang igalang mo. Kasi malay mo, meron naman talaga Tsaka culture natin yun Maniwala sa duwende, kapre. Pero yung video ganito, sana naiintindihan ng iba na iba yung, di ba? Yung sa video, hindi totoo yung nasa video na 88. Isa ako sa naniniwala na may alien talaga. Isa ako sa naniniwala na may alien. Kasi sa tingin mo ba, sa lawak ng universe, di ba? Sa lawak ng universe, iisa lang ang planet Earth na may buhay. Di ba? Alam ko may na discover ng bacteria So ibig sabihin may life talaga sa labas ng Nakita yata yung bacteria na yun sa comet ba? Tama ba ako? Paki-correct na lang ako, hindi ako masyadong updated pero may nakitang bakterya sa labas ng mundo natin. So nag-i-exist talaga yung alien. Kaya lang kapag sinabi kong peke ang video ni 88 regarding diyan sa alien na yan, hindi nangangahulugan na hindi na ako naniniwala sa alien. 'Di ba? Nakukuha nyo sana. Ang pinag-uusapan natin, yung deklarasyon niya do sa video niya, hindi naman yung mismong alien. Katulad nun yung niyang duwende niya, kabulshitan yun. Pero yung totoong duwende, hindi ko alam kung totoo yun. Malay mo totoo yun. Pero yung nasa video ni 8, sana naiintindihan nyo. Di ba? Naiintindihan nyo sana. Kasi minsan pagka inaano ko to, sasabihin, hindi mo ginagalang tol, paniniwala nila tol yon, paniniwala nila, putang inang paniniwala yan, ginagago yung kababayan mo di ba? Okay lang sana kung halimbawa yung pinagluloko ni Itit, mga kapamilya niya lang, wala tayong pakialam doon. Halimbawa nagpukpukan sila ng kaldero dalawa ni Baby Boss Samar, or ginulpi niya yung anak niya sa di malaman dahil, wala na tayong pakialam doon. Personal na nila yun pero itong kinakalat niya sa publiko na to, hanggat nilalabas sa publiko yan, tayo? Sana magtulungan tayo na sabihin sa kababayan natin kung ano yung totoo. Anak ng patola naman Sabi ni Croscal, 7, ano yung sinabi doon 7? 7 minutes? Ano yung minarkahan ni... ito yung sa vlogger. Na ang lala naman ng mindset ni Kuya. Ibigay ba naman raw ang buong sahod sa inakalang vlogger? Yung pulubi. Sana inisip niya kung vlogger talaga yan. Dapat ang ending ng pag-uusap nila ay
magsasabi yan na prank lang yon at vlogger siya yung pulubi. Talagang hinintay pa si kuya ng ilang araw kung may balik galing sa pulubi na inakala niyang vlogger. Pero feeling ko scripted. Feeling ko nga rin kasi may picture eh. 'Di ba? May picture din siya. Paano na picturean 'yan, 'di ba? Ibig sabihin, ano 'yan, parang pa-viral din eh. Kaya lang tanga yung logic, 'di ba? 'Di ba? Ilang araw may balik sa kanyang malaki yung pulubi. Inakala niyang vlogger, pero feeling ko scripted siya. Medyo egos nga naman kung totoo yan. Sana tumulong na lang siya nang walang hinihintay na kapalit. At dahil sa maliit na halaga lang na kaya niya, yan tuloy nangyari. Totoong pulubi pala yun na pagbigyan ng buong sahod niya. Kung may asawa man si kuya, malamang sasabunin talaga. Yung ano, kahit pa sabihin mo na nangangailangan, tumulong ka lang ng ano mo, wag naman yung buong sahod mo, buong sweldo mo, 'di ba? Yung tamang mag-abot ka ng pang merienda ng pulubi, 20, malaking bagay na 'yon. 'Di ba? Bibili siya ng tinapay niya. Ba, kahit magtataob-taob ka diyan, hindi ka makakahanap ng 20 pesos. Sabi ni Jobless, haro Diyos ko, napakomment tuloy ako, pati ba naman alien na huli na? Hindi, kung mapapansin mo lahat ng mga videos ni 88, wala naman talagang pinapakita dyan sa videos niya. Nagkukwento lang talaga siya eh. Bibihira yung may makita man sila doon sa video niya, patago-tago. Sa 3 taon, 4 na taon, 2024 na tapos 2025, maglilimang taon na wala pang nakunan niya na solid na nilalang. Palaging ang nakikita niyan kay 88 yung mga hindi maitsurahan na may pagkakataon ng pwede na nilang makita yung iiwas bigla. Pero yung solid talaga, wala talaga, men. I mean, don't know ba sa mga kababayan natin, di ba? Kung paulit-ulit na ginagawa nila 88 yan, di paulit-ulit ko rin i-debunk. Di ba? Hindi naman siguro masama yon. Kasi hindi ko nagigets din yung punto ng iba eh. Tol, paulit-ulit ka na lang magdibang, paulit-ulit ka na lang magdibang. Ba't nyo ko pipigilan sa paulit? Yung paulit-ulit nilang panluloko, pwede? Ako hindi. Di ba? Hindi ko nakukuha yun kahit kailan. Di ba? Hindi naman bawal ang ginagawa ko. Na pag sinabi kong peke ang isang bagay, peke talaga. Hello, Sir Neil Lester. Kamusta na? Hello, cross call, mapanood nga kahit maganda, panoorin niyo yung Strange Frequency. Ito na naman yung argumento na to. Ito naman video kay Maestro Ozzy. Ito naman argumento. Bakit ka nakamaskara? Nakamaskara ka? Takot ka makita mukha mo? May pagdududa ka rin sa mukha mo? Hay nako, Pinoy nga naman. Suri ka mukha mo. Di mo kaya pakita mukha mo. Ano naman ngayon kung hindi ko kaya maipakita ang mukha ko? Ano naman ngayon kung takot ako? Yung validity ng sinasabi ko, yung tingnan nyo. Hindi yung mukha ko, hindi yung kung anong, kasi hindi ako perfectong tao. May pinag-uusapan kasi tayo video eh. Ganito yun mga men, Katulad niyan, si Maestro Ozzy gumawa ng kabulsitan sa publiko. 'Di ba? Nabuking siya ni Nick Banayo na nagsasanib-saniban. Tapos ang irerebat nyo sa akin, bakit nakamaskara ka? Anong kinalaman ng maskara ko doon sa topic? Anong kinalaman ng maskara ko doon? May pinag-uusapan, doon tayo mag-usap doon sa na yon, doon sa topic na yon. Hindi nakakatulong kasi sa totoo lang yung mga ganyang, kahit na ilang beses ko na naririnig yan, nakakabwisit pa rin talaga. Di ba, men? May pinag-uusapan tayong topic, yung video, peke. Anong kinalaman ng pagmumukha ko doon? Kung takot ako, anong kinalaman talaga namang peke naman talaga. Hindi ko naiintindihan kahit kailan yung mga ganyang, yung mga ganyang rebat na yan.
Kahit ba naman na ako ay anak ni Satanas, eh kapag sinabi kong peke, pwede naman i-double check nyo naman talaga. Talaga naman peke yung ano. Hindi ko ano-ano pang sasabihin nyo sa akin. Peke naman talaga. Ano ba naman yan? Hello, Sir GC719. Aha. Yung coconut shell, pampaswerte ko, no, tingin ko budol din yan eh. Pero naniniwala ang tatay ko dyan. Maraming ganyan. Pati meron pa nga yan na ano eh. Ano ba yung mutya-mutya? May ganun ang tatay ko eh. Tapos binababad niya daw yun sa baso. Tapos iinumin niya. Hindi ko naiintindihan yung mga ganun. Hello, ano, Ma'am Hope Fasinabaw. Ay, sir, creepy as hell yung pic na may nag-appear na matandang babae sa likod ng lalaki sa old resto. Oo nga, no? Kulang pa ng Terminator sa 88. Padala na yun sa mental. Next na topic mo, 88, suggestion ko, nag-time travel naman. Di ba? Galing future. Sabi ni Sir Momong, hello po to all, yung sa intro mo bungo, akala ko tuloy nire-record mo yung palabas mismo sa sinihan. Mayayari tayo ng piracy nun. Pinagsabihan nga ako niyan eh. Sabi ko, nag-vlog lang po ako. Nilapitan ako ng guard. Ano po yung binibidyo-video nyo? Yung sitwasyon lang po sa sinihan. Nung una nga pinapadelete sa akin yun eh. Ba't nyo po didelitin? Wala naman po akong movie na ni-record. Yung sitwasyon lang sa sinihan ka ako yung ni-record ko. Kasi bawal pa rin. O asan ka ako sa ano? Asan po ba sa batas or sa mandato ng MTRCB na bawal yung picturean yung sinihan mismo or videohan. Ang nakalagay lang naman dun yung ano eh, yung mismong palabas eh. 'Di ba? Sabi ni ano name nito, Nori. Sabi ni Nori, hello, pustahan tayo, taga-Japan to. No? Ma'am or Sir Nori, taga-Japan to kunyari, no? Hindi naman kunyari, malay mo taga-Japan talaga. Mga ganyang pangalan eh, nagtitra. Habing ganon, Heis, may napanood ako kanina na vlog ni 88. Napadaan sa wall ko, Samar Boss, si Baby Boss Samar, about sa politika. At bilang supporters din nila noon, nalulungkot na awa ko sa mga supporters na hanggang ngayon, mga tulog pa rin. Sinasabi nila, tinamo, meron na nagigising talaga. Kaya yung sinasabi ng iba na yung ginagawa natin walang nangyayari, kabulshitan yun, men. Meron naman talaga katulad nito ni Ma'am, no? Ma'am or Sir. Meron naman talagang nakaka-realize. Actually, kung i-credit sa akin yan, hindi naman sa akin galing yan eh. Kay Ma'am din naman yan eh. 'Di ba? Kay Ma'am din naman yan kasi nag-isip na rin si Ma'am. Hindi naman dahil kahit walang Bungo TV, darating din ang time na magigising din yung mga yan. 'Di ba? O bakit kahit wala ka pala, magigising din pala yan. Mas mapapadali lang kung tutulungan natin. 'Di ba? At saka unang-una, hindi naman bawal yung ginagawa natin na mag-analyze ng video. 'Di ba? At entitled din naman ako dahil under sa ligang batas, meron tayong freedom of expression. 'Di ba? Hindi naman bawal. Unang-una, hindi ko naman sinisiraan si 88. Sinasabi ko lang naman, peke yung video niya. 'Di ba? May personal ba ako sinabi kay 88? Wala naman eh. 'Di ba? Peke naman talaga yung video niya, mali naman talaga yung sinasabi niya. Anong paninira doon? 'Di ba? Pinipersonal ko na ba yun kung araw-arawin ko siya? Hindi, video pa rin yung yung pinag-uusapan. Anyway, pagpatuloy natin. Bilang supporters din nila noon, nalulungkot na awa ako sa mga supporters na hanggang ngayon, mga tulog pa rin. Sinasabi nila, alam nilang fake mga creatures ni 88, pero paniwala pa rin. Sila sa sinasabi ni 88, nasabi daw ng duwende niya about sa politika. Yung sinasabing fake ang creatures ni 88, palusot na lang po yun, ma'am. Palusot na lang nila yon para para hindi sila mapahiya pagka halimbawa nakipag-diskusyon sila.
Yun nga ang hindi ko naiintindihan. Mamaya meron ditong magko-comment na nagigets niya yung point ko. Sabi ni Dex Costales, bungoteng sa upload mo about Ghost Hunter 88. You're the best. Nakakatawa kasi si Ghost Hunter 88. Hello, Ma'am May Malagay niya. Ingat din po. Sabi ni Ma'am Fatima Bitara, putik pag maniwala pa mga supporters ni 88 sa UFO. Wala na mga mananiniwala pa rin yan, men. Hindi pwedeng hindi naniniwala yan. Kasi sa totoo lang, ito ha, kapag ka alam mong kabulshitan yung pinapanood mo, hindi totoo, hindi ka naman manunood dyan eh. 'Di ba? Wala namang, sa totoo lang, wala namang entertaining dun sa mga videos ni 88 eh. Kung sakali man na meron, nakaka-stress pa nga yung mga video nito eh, kung sakaling let's say totoo to. Biruin mo, sabihin mo, no? Aalis na sa bansa si BBM, sabi ng duwende, binuking na daw ng duwende. Kasi ito, hindi na ito entertainment eh. Sa totoo lang, hindi na entertainment yan, involved na ito, politics na to, men eh. Pag ito, makita mo sa dagat, tumakbo na kayo. Walang entertaining sa mga videos na yan. Hindi, pakilinawin, entertainment pa ba ang habol niyan? Ako, medyo pagbibigyan ko pa ako yung mga unang content ni 88 ay yung katulad nung yung may hinahabol silang katao, 'di ba? Pwede na may entertain ka na may ginagapi silang aswang. Pwede, no? Pwede nating kapitan yung palusot na parang nanonood ng pelikula, pero peke pa rin. 'Di ba? Pero ito, masasabi mo ba na parang nanonood ka ng pelikula niyan? Yung plano ng BBM na booking ng Duwende ng Pilipinas. Ng Duwende Pilipinas, di ba? BBM binuking ng Duwende. Ano ba yan, men? Entertainment pa rin ba yan? Kahit alam yung peke yan, maniniwala pa rin kayo dyan, men? Kasi ito na yung ito na yung nakikita mo, tumataas ang views niya pag mga ganyan regarding sa politics na mo. 'Di ba? Yung mga last views niya 3 days ago, yung Alien hindi effective, 5.5k views. 4.4k. Kasi ito yung hit niya yun eh. Yung pag kay BBM eh. Yung politics. Ngayon, yung duwende niya sumabak na sa politics na rin. Ngayon, naging 16k yung views niya. Tapos tingnan natin dito. Update po. Excuse me. Excuse me, napahatching ako. Hindi pa kasi ako naliligo eh. So ito yan naka-off yung comment niya. Kasi politics ito eh. Pwede silang yariin dito eh. Kaya para walang yun na lang ang gagawin. Sinabi daw ng duwende, sinabi ng di ba? Hindi na entertainment to. Entertainment pa ba to sa inyo? Yung mga nagtatanggol dito kay 88, entertainment pa ba to? Igagalang pa ba ito? Tanggapin natin ang katotohanan, maraming engot nating kababayan ang kinukonsente ang pagiging engot nila dahil sa mga videos na ganito. Gusto nyo ba yan? Kayo naman, di ba? Tapos ako pa yung aawayin nyo? Kasi kinaklout ko na daw ito. Anong makaklout ko dyan? 3.7k views na view, makaklout? Anong kakloutin ko yan? Magka-clout na rin lang ako, di makikihalo ako dun sa laban nila Nico David, nila Caillou. Di ba? Ang daming vlogger na nakisawsaw dun Nila Attorney Libayan, nila Makagago. Ang daming vlogger na nakisawsaw dun. Daming pwede i-clout eh. Ito pa, kakloutin ko daw. Bullshit. To. Di ba, hindi nyo na napapansin parang parang yung patutunguhan ng vlog niya kung saan siya maraming views. Mag-iimbento siya ng istorya then sasabihin sinabi ng duwende, 'di ba?
Actually, maganda din yung ginagawa niya. Pag siya yung nasita doon, pag siya yung na ano, yun na sinabi ng duwende eh. 'Di ba? Hindi siya yung may kasalanan, yung duwende. 'Di ba? Ingat din, Ma'am May Malagenya. Sabi ni Senz ba yung name nito? Senz. Tingnan natin. Name. Oh, Senz. Sabi ni Senz, parang parehas siya ng Gonjiam Haunted Asylum. Ginaya ba nila yun doon? O inspired daw doon, sabi. Good evening, Ma'am May Malagenya. Briel Joban Gamyao. Sir Jamir Anastasio. Glenn Kabangbang, hello. Neil Lester, hello. Mayaman pala si Sir Bungo. Hindi na, no? Naubos na nga ang hidden wealth ko sa kakapa-check up. Maribik Marquez, hello, Ma'am Maribik Marquez. Sinadyang matumba para di mabuko sa Black Lady daw ko, no? Hindi ko na matandaan to eh, yung Black Lady. Sabi ni Underdog pulang palaka daw. Sabi ni Sir Jomar Fermano, oy, Merry Christmas Underdog at Ma'am Maribik Marquez ha. Merry Christmas po. Tama yung inuulol lang kayo na bakla na yan si 88 bakla yan. Meron talagang naniwala dyan kay 88, mga bobo lang maniniwala dyan. Ito. Sabi ni Sir John Mark Balones, ito regarding naman dun sa yung sa personalan Boss B, start tayo dito. Hello Sir Jamir Anastasio, start tayo doon sa unang Yung comment ko po, pambanat sa taong manlalait o mandadamay sa pamilya. Para lang yan sa mga taong wala namang alam sa buhay ko, kaya wala silang karapatan manlait o mandamay. Isa pa, sa customer lang yan. Hindi ko naman gagawin sa boss ko yan. Kasi babae yung boss ko at mabait boss ko. Note, para lang po sa mga walang alam sa buhay. Kahit na sa customer eh. 'Di ba? Minsan kasi, pagka ang customer, mali ko ano-ano na sinasabi niyan. Hindi, totoo yan minsan. Sasabihin ng customer, saan public school ka ba nag-aral? Or pagka yung para sabihin niya na bobo ka, i-Englishin ka pa niyan. 'Di ba? Saang bundok kayo nakatira ng pamilya mo at hindi mo alam yung mga ganyan. 'Di ba? Masasakit naman talaga 'yon. Kaya lang ito nga sinasabi ko pagka customer yung kaharap mo na gano'n. Kasi po ang pinag-uusapan namin dito, yung regarding do sa topic diyan, yung pag sa customer, timbangin mo din kung lalaban ka o hindi. Hindi rin kasi magandang puro pride ang pinapairal. 'Di ba? Sabi niya, Boss B, ano masasabi mo sa sitwasyon na ganito? Mahinahon po ako nakikipag-usap sa customer ko po. Tapos may random people or person na nakikibat in sa usapan namin na walang alam at hindi ko naman siya customer. Ibig sabihin pwede ako magalit do sa taong nakikibat in lang at hindi naman namin customer. Tandaan mo, Sir John Mark Balones, sa establishment, ito ang settings ko. May store kami sa mall. Kasi doon ako humuhugot ng ng basis Nasa mall kami, no. Lahat kasi ng pumapasok doon kaysa may bibilhin yun o wala, customer lahat yun. Whether siya ay tambay lang doon or tumitingin-tingin doon, customer yun lahat. Kaya yung medyo habaan natin ng pasensya natin. Yes, hindi ko naman masisil. Let's say, pinersonal ka, dinama yung nanay mo sa usapan. 'Di ba? Ikaw, bahala ka kung lalabanan. Kaya lang, syempre, pag-isipan mo yung implikasyon ng gagawin mo. Yung maipaghiganti mo ba yung nanay mo na masapak mo siya or maano mo siya, willing ka na bang makulong? Yes, minsan, pwede ka idemanda ng assault ng customer or kahit sa labas mo siya sinuntok. 'Di ba? Willing ka na bang makulong? Maipaghiganti mo lang ang mama mo na binastos. Pangalawa, willing ka na bang mahirapan maghanap ng trabaho sa ginawa mo?
Eh, kung yun ay mas mahalaga yung naipagtanggol mo yung mama mo, kahit yung minsan ganyan tayo, naiintindihan ko naman yung pagmamahal mo sa mama mo. 'Di ba? Kaya lang syempre, long term din dapat tayo mag-isip. Yes, naipaghiganti mo ngayon, o what's next na? After mo maipaghiganti. Yung implikasyon nun, min, ano yun? Long term yun. 'Di ba? Let's say, mabalitaan mo na nanapa ka ng customer, masisisante ka, sa susunod mong trabaho, mauungkat yun pagka in-interview yung past trabaho mo. Bakit ka natanggal doon? Magsisinungaling ka? Hindi mo sasabihin yung dahilan? Tapos marinig na nanapak po kasi ako ng customer kasi po binastos nila. Hindi na ako as ako ay nag-i-interview ng ganyan, pag may mga ganyan na ito payo ko lang naman to, malay mo mali din naman ako. Ikaw pa rin ang nakakaalam ng buhay mo eh. Pero kung ako, let's say may i-interviewin ako na bakit ka na wala do sa dati mong trabaho. Eh kasi may nakaaway po akong customer kasi nabastos yung nanay ko. Nasapak ko po. 'Di ba? Sa akin red flag 'yun. Unang-una, hindi ko naman talaga alam yung tunay na mangyayari, magbabase ako lang sa kwento mo. 'Di ba? Pangalawa, iisipin ko nun, mahina ang pasensya mo pagdating sa trabaho na papasukin mo. Kasi importante pag may ganyan mga customer, 'di ba? Merong ano yan eh, merong ano yan eh, parang kailangan maano ka sa pasensya. Kasi talagang given na talaga marami talagang, hindi mo kasi pwedeng piliin yung mga customer na may encounter mo eh. May mga gago talaga. 'Di ba? May mga entitled talaga na customer kang makakasalamuha. Hindi mo talaga mapipili 'yan. Kaya kailangan talaga ibaba mo ang pride mo diyan eh. Yun lang naman ano, pero kung halimbawa baback upan ka man ng dati mong boss kaya mo nasapak, okay ka naman, hindi, naiintindihan kita, kaya mo nasapak, hindi okay lang. Pero tutulungan ka ba ng boss mo pag kinasuhan ka ng assault or ng physical injury? Parang ganito yan ano, parang ganito, bibigyan kita ng example. Alam mo yung issue ni Will Smith, yung nanampal siya, dahil nabastos yung asawa niya. 'Di ba? Ito kasi yung nangyari doon, 'di ba si Chris Tucker? Si Chris Tucker ba 'yon? Parang na-joke yung asawa ni Will Smith. 'Di ba? Na-joke yung asawa ni Will Smith. Na kung tutuusin naman, eh komedyante naman talaga yung tao. Hindi pa ito yung sinasadya ano. Komedyante naman talaga. Siguro sobrang pagmamahal niya doon sa asawa niya no, na feeling nabastos yung asawa niya. Sinampal niya ngayon yung ano. Ito kasi ang iisipin natin eh. Yung joke kasi na yon after 5 minutes wala na yun eh. Makakalimutan na yun eh. Kung lahat tayo ay naging sports lahat. Yung halimbawa biniro ka lang, oy, tumataba ka ngayon ah. Tumataba ka ngayon ah. Pwede mong deadmahin. Oh, no, yung some of you masakit no, lalo na yung mga babae pag sinabihan tumaba. Most of you masakit niya naman na putya, nagda-diet ako tapos sabi mo tumaba ako. 'Di ba? Palampasin mo lang 'yun, makakalimutan na ng lahat 'yun, men eh. Pero yung sapakin mo yung o sampalin mo yung nagganon hanggang susunod na taon, hanggang tamo yung ano, na-immortalize yung kay Will Smith na 'yon. Hanggang ngayon pagka sinabi mong Will Smith, lagi naaalala yun na nampal siya. Ang pangit pa ng image niya doon. Let's say, sabi mo na justifiable yung ginawa niya dahil binastos yung asawa niya. Wala, doon siya makikilala. Na nanampal siya during Oscars. 'Di ba? Pwede pa siyang kasuhan ng ano. Nasa sa inyo yan, men. Pero kung ako ang tatanungin mo, timbangin mo. Yung panlalait ba sa mama ko na yon, or yung pagsasabat ba sa akin ng customer na yon ay
Lilipas din naman yan. Ika nga ni Diwata, lilipas naman yan after ng mga 5 minutes. Makakalimutan mo na rin yun eh. Pero pag sinuntok mo yung tao na yon, yung kahit pa sabi mo hindi mo siya customer, sinuntok mo yon, walang katapusang gantihan yun eh. Gagantihan ka niya siguro, abangan ka niya sa labas, or mapapanood pa ng ibang customer na nanapak ka. Mas malaking issue pa min eh. Hindi ko sinasabi na huwag kang lumaban kung pero bahala ka. Timbangin mo. No? Timbangin mo. Minsan kasi ang pride kasi nilalagay din sa lugar eh. 'Di ba? Nilalagay din kasi sa lugar eh. Kaya pagka nandiyan ka talaga, may mga customer ka talaga, lalo na pagka nasa retail ka, lahat ng pangyuyurak sa pagkatao mo, maaano mo dyan eh. May mga customer na mabababa ang tingin sa inyo. Yan din ang payo ko sa mga security guard. 'Di ba? Huwag niyo aapihin yung mga kapatid natin security guard dahil nung ako nagtatali, ako nagba-budget planning, malalaki as sweldo ng mga yan. Mas malaki pa sa akin minsan, lalo na pag may overtime. Culture na siguro natin na porket security guard quote unquote lang, 'di ba? Babastusin niyo na. 'Di ba kasi guard ka lang? 'Di ba minsan ganyan ang tingin niyan. Kaya minsan yung mga kapatid natin security guard mahina ang tolerance sa gano'n na feeling nila niyuyurakan lagi ang pagkatao nila. Pagka kung tutusin kasi part ng yun eh. Ng culture na natin yun eh. Yung gano'n. Kahit di naman sa school, 'di ba? Nagagalit yung mga estudyante sa guard. Kayo, bahala kayo. Kung feeling nyo na need yung lumaban, di lumaban kayo. Kaya lang, harapin nyo yung consequence. 'Di ba? Kung kadima-demanda ba yung ginawa nyo dahil sinapak nyo. Ikaw, alam mo yung kapasidad mo. Ikaw, alam mo ba yung kapasidad nung sa harap mo? Ganyan din yan eh. Yung mga rider din minsan, yung mga nagmo-motor. Halimbawa, nakat sila ng isang kotse, 'di ba? Uunahin yung init ng ulo. Kakalampagin yung kotse, ganun, bag. Ano ba? Kahit pa sabihin mong mali yung kotse, paano kung bumaba yun, may dala-dala palang baril yun. 'Di ba? Hindi nasasantuhin ang baril kung tama ka o mali. 'Di ba? Paano kung mataas din ang pride nung nasa kotse na yon? Binaril ka. O paano yung pamilya mo? Paano yung mga umaasa sa'yo? 'Di ba? Hindi tapos na yung pangarap nila sa'yo. Kahit pa sabihin mong mali, minsan kung kaya mo naman palampasin kasi palalampasin mo na lang eh. Wag nating unahing alagaan ang bayag. 'Di ba? Minsan mag-isip din tayo sa gagawin natin. Hello, Sir Emmanuel. Braille Joseph Gamiao from Ilocos Norte. Hello, Sir Emmanuel Estrella. Shoutout Sir Bungo. Dami nagsasabi sa mga supporters ni 88 na alam na nilang fake ang videos nila. Pero bakit they criticize you pag sinasabi mo na peke si 88 kung same lang pala kayo ng paniniwala na fake si 88? Natatawa lang ako. Yes, exactly! Exactly! Ito yung matagal ko na sinasabi. Maraming, kasi defense mechanism na lang yan eh. Na alam na namin na fake yung video ni 88. Tapos magagalit sila sa akin kapag sinasabi kong fake. Alam naman na pala nila, parehas lang pala kami ng alam. Pero nagagalit sa akin. Yun ang hindi ko rin naiintindihan. Same lang pala kami, alam naming fake. 'Di ba? Alam kong fake, alam niyong fake, ba't nagagalit kayo sa akin? Parehas lang pala tayo. 'Di ba? Kaya kahit sabihin kong paulit-ulit na fake yan, ako yung magmumukhang tanga nun. Kasi alam nyo na eh. Kaya lang, hindi nyo ma-deny sa sarili nyo na masakit sa inyo yon. Alam nyo kasi na napaniwala kayo. Alam nyo sa sarili nyo yon na napaniwala kayo. Na fake si 88. 'Di ba? Kaya ngayon nyo na lang yung palusot nyo na lang yun na alam na namin fake kasi wala na kayong pupuntahan eh.
Dahil na-booking na fake talaga yung idol nyo. Ngayon, sasabihin niya, alam na namin fake. No, hindi nyo alam yan. Kaya nga kayo nagagalit sa akin eh. O kung totoo talagang alam nyo yan, bakit kayo magagalit sa akin? Bakit? Anong dahilan? Baka malaman ng ibang naniniwala na fake talaga? Kaya hindi ko din talaga nakukuha. Tama ito sinabi ni Sir Emmanuel Estrella. Hindi ko nakukuha. Ba't nagagalit sa akin? Alam nyo naman palang fake. Yung tol, obvious naman na fake. Obvious naman pala. Bakit nagagalit kayo? Saan kailangan patigilin nyo ako? 'Di ba? Hindi naman paninira din ang ginagawa ko. Na-establish na pala nating fact na fake. Kaya hindi ko naiintindihan. Ano pa ba yung ibang reason doon? Malay nyo, alam nyo, ano? Hello, Sir Kel. Good evening, Sir Martsan. Sir, anong name nito ni Sir? Sir Daksh. Yan, bobotohan mo bilang isang mambabatas. Hindi siguro niyan alam ang spelling ng red. Si Diwata. Sabi ni Net Briones, alien naman daw. 'Di ba? Hello, Sir Jun Niebla. Kamusta po? Ma'am, Nanay Riza, kamusta na? Sabi ni Edwin Nardiente, dati naniwala ako sa kanya, si FLM to. Kasi pinakikita niya yung mga video nila ni Imelda at Barba. Kaya naniwala ako, yung pala budol pala kay pag Marcos di magtiwala sa kanila. Hindi kasi, yung mga nambubudol na yan talaga, gagawin talaga lahat yan, makonvince kayo. Hello, Kyle Gray Balanjay. Tama ba yung ko? Kyle Gray Balanjay, kamusta na? Mike Ramirez, Merry Christmas po. Merry Christmas, Franz Ramoneda. Emmanuel Estrella, hello. Kamusta na? May party daw ba kayo nila, Sir Ed? Tapos na. Nung 15 pa. RJ Paulo, hello. Sabi ni Hi, ito yung kupal na tao. Wala eh, di ba? May mga rebat na ganyan men eh. Wala lang, ganyan lang. Tapos na ba? Oh, yun lang po muna. So, medyo napatagal tayo ah. 10:00 po yung main content. Maraming salamat po. Magandang gabi.